Magandang araw po mga kasundo. Bago ko po simulan ang ating kwento, ay may natutunan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay, ang mag-subscribe, like at comment ay suswertihin ngayon. At ang hindi mag-skip ng mga ads ay mas lalong suswertihin. Simulan na po natin ang ating kwento. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Alisa, nakatira dito sa lalawigan ng Aklan. Ako po ay 23 anyos sa kasalukuyan. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay tungkol sa karanasan ng aking amang si Victor. Nangyari ito taong 1979. Sa dating lugar ng aking ama sa baryo ng Capiz. Ayon sa kanyang kwento, ay nasa edad 19 na taon siya noong mga panahong iyon. Marami ang gawain nila sa bukid, kasama niya ang kanyang mga magulang na sina Lolo Carpio at Lola Nelia. Isang araw, hindi na nila napansin na inabot na pala sila ng pagkagat ng dilim. Wala pa sanang balak umuwi ang aking ama at si Lolo Carpio. Ang nais kasi ng mga ito ay tapusin muna nila ang pagtatanim ng mga niyog bago bumaba sa kanilang baryo. Ngunit itong si Lola Nelia ay hindi na mapakali at nagyaya na itong umuwi dahil nga madilim na sa dadaanan nila. Ang iniisip kasi ni Lola Nelia ng mga sandaling iyon ay baka may makasalubong silang mga mababangis na hayop sa dadaanan nila o kaya ay baka makatapak sila ng ahas. Dahil nga madilim na at hindi na nila makikita pa ang kanilang nilalakaran. Gumawa naman ng lampara ang aking ama at si Lolo Carpio naman ay namumulot ng mga tuyong dahon ng niyog para may gagamitin silang apoy na magbibigay liwanag sa dadaanan pababa ng bundok. Abay, bilis-bilis senyor yan at gabi na. Maya-maya may mabangis pang hayop na humarang sa atin dyan sa dadaanan natin eh. Pag-aapurang wika ni Lola Nelia sa kanila. Teka, ito na nga pinibilisan na po. Apurado ka talagang matanda ka. Sasama-sama ka pa kasi. Sinabihan na kitang maiwan ka na lang sa bahay. Naiiritang sagot ni Lolo Carpio sa kanyang asawa. Abay, sasagot ka pang matanda ka. Hindi mo na lang bilisan yung pinaggagawa mo riyan. Saad ni Lola Nelia kay Lolo Carpio na halatang nagpipigil ito ng galit. Paano ba naman kasi ay 5:00 pa lang ng hapon? Pinagagayak na silang mag-ama ni Lola Nelia para makauwi kaagad. Ang siste ay hindi nakinig ang aking ama at si Lolo Carpio kaya inabot sila ng gabi. Natatawa lamang ang aking ama sa inasal ng kanyang mga magulang habang ipinagpapatuloy nila ang paggawa ng lampara. Noong matapos na iyon ay inabot niya iyon sa kanyang ina para ito ang gagamitin ng kanyang ina at sila naman ng kanyang ama ay ang sulo ang kanilang gagamitin. Mag-aalas 7 na ng gabi ng mga sandaling iyon. Kaya minadali na nilang maglakad upang makarating na kaagad sa baryo. Habang naglalakad sila ay panay ang paghampas ng aking ama sa mga talahibang
nasa gilid ng kanilang dinadaanan. Para kung sakaling may ahas ay matakot ang mga ito at lumayo. Tumingin-tingin ka sa dinadaanan mo, Victor. Baka may ahas at matapakan mo. Mahirap na. Paalala ni Lola Nelia sa aking ama. Tumugon naman ang aking ama sa sinabi ni Lola Nelia. May trahedya na kasing nangyari sa kanilang kapitbahay noon. Ginabi na ito sa bundok at sa pagmamadaling makauwi sa kanilang baryo ay nagmadali itong maglakad. Hanggang sa hindi napansin ng kapitbahay, may ahas pala sa gitna ng dadaanan niya. Kaya natapakan nito ang ahas na siyang naging dahilan kaya tinuklaw at mabilisang pagkasawi ng kanilang kapitbahay. Habang nasa kalagitnaan na sila ng daanan ay panay pa rin ang paghampas ng aking ama sa mga damuhan. Kasabay ng ingay ng kahoy na hinahampas niya. May naririnig pa siyang ibang ingay. Tila ba ang ingay na naririnig ng aking ama ay malakas na pagaspas ng malaking pakpak. Sandali siyang tumigil at pinakiramdaman ang paligid kung tama ang kanyang narinig. Nakaramdam na rin kasi ang aking ama ng kakaibang presensya. Nag-iba na rin ang klema ng hangin. Umaalingasaw na rin ang tila mabahong amoy na animoy nabubulok na patay. Oh, bakit ka huminto, Victor? Bilisan mo nang maglakad dyan. Pagtatakang tanong ni Lola Nelia sa aking ama. Sumenyas naman ang aking ama na huwag itong maingay. Kaagad na sinabi ng aking ama sa aking ina na may naririnig siyang kakaiba. Kaya pinakinggan nila ang mahihinang huni ng isang ibon at sa hampas ng kanyang mga pakpak. Sa ikalawang paghampas ng mga malalaking pakpak ay doon na nakumpirma ng aking ama na tama ang kanyang nararamdaman. Kaya tumingala siya sa itaas ng mga puno. Pagkatingala niya ay doon niya nakita ang isang kulay itim na telang nakalutang patungo sa kanyang ama. Nanlaki ang mga mata ng aking ama nang marinig niyang humuni ng wakwak ang kulay itim na telang nakikita niyang nakalutang, kaya napasigaw na ito sa kanyang ama. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Tay, aswang! May aswang sa itaas mo! Sigaw ng aking ama na ikinagulat naman ni Lolo Carpio. At winasiwa sa itaas ang bitbit nitong tangkay ng dahon ng niyog na may apoy. Akmang dadakotin na sana ng aswang si Lolo Carpio, mabuti na lang ay naiwasiwas nito ang sulo sa itaas. Kaya hindi na natuloy lumapit sa kanya ang lumilipad na aswang. Mabilis namang sinindihan ng aking ama ang isa pang tangkay ng niyog. Noong nagsimula na itong umapoy ay mabilis na itinaas niya iyon upang hindi makalapit sa kanila ang aswang. Pagkatapos ay inilabas ng aking ama ang kanyang itak para panlaban nila kung sakaling malapitan man sila nito. Mabilis na silang tumakbo papalayo na nakataas ang sulo
upang makaiwas sa aswang na sumusunod sa kanila. Habang tumatakbo sila ay biglang lumapag ang aswang sa di kalayuan sa kanilang harapan. Kaya kaagad na napahinto sila at itinapat ng aking ama ang dala niyang sulo sa harapan para makita niya ang hitsura ng aswang. Sandali itong napaatras nang makita niya ang wangis ng aswang na nasa harapan niya. Dahil sobrang nakakakilabot ang mukha nitong namumula, ang mga matang nagbabagang naglilisik na nakatitig ito sa kanila. Habang malaki ang pagkakanganga ng bunganga nito na malapit umabot sa kanyang tenga. Kitang-kita rin ng aking ama ang matutulis nitong mga ngipin. Tumutulo din ang likidong kulay pula na nanggagaling sa malaking bunganga nito patungo sa lupa. Mabilis itong kumilos patungo sa kinaroroonan nila at kaagad na dinumog ang aking ama. Kahit na takot na ang aking ama noon, ay mas nanaig pa rin sa isip niya ang kapakanan ng kanyang mga magulang. Kaya pilit siyang nakipagbuno sa aswang at walang humpay na pinagkakakalmot siya ng aswang. "Buwisit kang aswang ka! Demonyo ka! Papatayin kita ngayon!" Pilit na sigaw ng aking ama habang napangbubuno sila ng aswang. Pilit na inaangat siya ng aswang para mailipad siya nito sa ere. Dinig na dilig ng aking ama ang halak ng aswang na nanggagaling sa bibig nito. Tunog wakwak iyon. Malakas na inundayan ng aking ama nang hawak niyang itak ang aswang. Ngunit kahit anong taga niya sa aswang ay tila ba balat ng kalabaw ang balat nito dahil hindi man lang ito nasusugatan. At sa tuwing inuundayan niya ito ng itak ay tumatalbog lang ang itak. "Itusok mo sa lupa ang itak, Victor, para tumalab sa aswang ang itak mo," sigaw ni Lolo Carpio dito. Mabilis namang sinunod iyon ng aking ama. Mabilis na itinarak niya iyon sa lupa, pagkatapos ay isang malakas na pag-unday ng itak patungo sa dibdib ng aswang. Kaya gumawa ito ng malakas na angil at huni ng wakwak bago umatras at pumasok sa kagubatan. Akmang hahabulin pa sana iyon ng aking ama, subalit pinigilan siya ni Lolo Carpio dahil mapapahamak lang siyang tiyak kapag sinundan niya ang aswang. Ayon kasi kay Lolo Carpio ay ang ginagawang pag-angil ng aswang at malakas na paghuni nito ay nanghihingi ito ng tulong sa mga kalahi nito. Kaya kapag sinundan ito ng aking ama doon sa loob ng kagubatan ay maaaring matambangan ito ng mga nakaabang na aswang. "Tara na, bilisan nyo ng maglakad para hindi tayo masundan pa ng aswang," wika ni Lolo Carpio. Lakad takbo na ang kanilang ginawa para mapabilis ang kanilang pagbaba doon sa bundok. Makalipas ang halos isang oras ay tuluyan na nilang narating ang baryo. Kaya napahinga sila ng malalim at nagpasalamat sa Panginoon na walang masamang nangyari sa kanila. Nagpatawag naman ng albularyo si Lolo Carpio upang patingnan ang mga sugat ng aking ama. Makalipas ang ilang sandali ay dumating naman kaagad ang albularyo at tinanong sila kung ano ang nangyari at bakit maraming kalmot sa katawan ang aking ama.
Inilahad naman lahat ni Lolo Carpio kung ano ang nangyari sa kanila sa dinaanan pababa ng bundok. Naku, mabuti na lang at nakauwi kayo kaagad. Dahil kung hindi, baka dinumog na kayo ng mga kalahi ng aswang na iyon. Wika ng albularyo sa kanila. Nag-usal naman ng orasyon ang albularyo at iniihip iyon sa mga sugat ng aking ama. May langis din siyang ipinahid dito upang mas mabilis maghilom ang mga sugat nito. Pagkatapos ng mga kaganapang iyon ay hindi na nagpapagabi pang muli ang aking ama kung tutungo man sila doon sa bukid. Lumipas ang ilang araw ay may nabalitaan silang may namatay na matandang lalaki sa kabilang baryo. Ayon sa ikinamatay nito ay may malaking sugat daw ito sa dibdib na hindi na gumaling at nagka-impeksyon daw ito kaya ito ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ayon naman sa iba ay bantog na isang aswang ang matandang iyon. Lahat kami ay nagimbal doon sa balitang iyon. Ngunit nagkaroon kami ng kapayapaan sa aming mga sarili dahil alam naming wala na ang aswang na minsan ay tumambang sa harapan namin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at mabuhay po ang inyong channel. Gumagalang, Alisa. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.